Marami pong mga eksperto ngayon ang naglalabas ng kanilang mga prediction dito kay XRP kung saan maaring pumunta ang presyo nito ngayong taong 2025. Isa na po dito si Attorney John Deaton. Isa po siyang pro-XRP advocate na tumugod sa forecast ng Presto Head of Research na si Peter Chong. Yan, pero teka, bakit parang hindi isinama ni Chong sa XRP sa listahan ng top crypto predictions niya? Malalaman po natin mamaya kung ano po ang ibig sabihin nito, lalong-lalo na para sa atin na nag-trade or nag-i-invest kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Attorney John Deaton. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Peter Chong tungkol sa top cryptos ng taong 2025? Sa isa pong interview ay nagbigay po si Ginoong Peter Chong ng malakas na prediction para kay Bitcoin, Ethereum at saka kay Solana. Yan, si Bitcoin daw ay aabot sa presyong $210,000. Samantala, itong si Ethereum ay magkakaroon daw ng Ethereum to Bitcoin ratio na tataas mula sa 0.03 papuntang 0.05. Yan, at kay Solana naman ay maaabot daw nito ang presyong $1,000. Yan, ngayon ay ano ang nakakagulat? Sa mga predictions na ito ay wala pong nabanggit tungkol kay XRP. Kahit na ito ang pangatlo sa pinakamalaking cryptocurrency pagdating sa market cap. Bukod po yan sa stable coins. Kaya ang tanong ay bakit kaya? Ngayon ay bakit nag-react si Attorney Deaton? Hindi po napigilan ni Attorney John Deaton ang mag-react sa omission na ito. Ayon sa kanya ay dapat isinama si XRP dahil sa kamanghamanghang performance nito nitong nakaraang taon. Paano ba naman? Nag-quadruple ang presyo ni XRP mula po sa presyong 0.55 noong November 5 hanggang $2.86 noong December 3. At ngayon ay nasa $2.4 ito na may market cap na $137.52 billion. Kaya para po kay Ginoong Deaton, malaking pagkukulang ang hindi pagbanggit kay XRP. Ngayon, ano po ang mga prediction para kay XRP? Kaya meron po tayong tatlong mga pangunahing prediction mula po sa iba't ibang eksperto. Una ay si Ginoong Arthur Azizow. Siya po ang CEO ng B2Bean Pay. Ayan po siya. Ang presyo, pagdating po sa presyo ay aabot daw sa XRP sa $5 hanggang $7 sa ngayong simula ng taong 2025. At ang dahilan ay ang momentum matapos ang eleksyon at ang mga technological na advancements ni Ripple. Ayan. Pangalawa ay si Hani Abuagla. Yan, isa po siyang analyst at saka analyst ng XTB. Yan, sa presyo, si XRP ay meron po siyang conservative na price target kay XRP na $5 at saka ambitious na price target na $100. Yan, ang kanyang basihan ay posibleng mas magkaroon daw ng maluwag na regulasyon sa ilalim ng Trump administration. Kaya yan ang siyang magdudulot sa kanyang mga predictions dito. At ang pangatlo ay si Ginoong Ryan Lee. Yan, isa naman po siyang researcher ng BitCheat. Ang kanyang prediction ay si XRP ay abot sa presyong $1.8 hanggang $8.4, kung saan ay meron po siyang mas optimistic na target na abot po sa higit $10. At ang kanyang basihan naman rito ay ang balance na pananaw batay po sa market trends. Ngayon ay ano naman po ang opinion ng mga kritiko tungkol dito? May mga nagsasabi na baka naabot na ni XRP ang peak nito nitong buwan ng December. Para sa kanila ay hindi na ito tataas pa ng malaki. Pero hindi nagbigay ng sariling prediction si Attorney Deaton. Sa halip ay binigyang diin niya ang potensyal ni XRP at ang kahalagahan ng regulatory clarity. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP?
Para sa atin dito sa Pilipinas, ang mga prediction na ito ay mahalaga dahil nagbibigay po ito ng insight kung saan maaring pumunta ang market. Kung si XRP ay aabot po sa $5 o higit pa, malaking pagkakataon ito para sa mga may hawak ng token. Pero tandaan, ang crypto trading ay laging may kasamang risk. Kailangan po ng tamang research at hindi lamang po basta-basta sumusunod sa hype. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko ay mahalaga po ang pagiging informed sa ganitong usapin. Hindi lahat po ng prediction ay dapat paniwalaan ng basta-basta. Pero maaari itong maging gabay sa ating investment decisions. Ang mahalaga, maging updated tayo sa mga balita at patuloy na mag-aral tungkol sa crypto space. Sa XRP ay may potensyal pero ang tagumpay nito ay nakadepende pa rin sa maraming bagay tulad po ng technology, regulation at saka market sentiment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.